Alright, update tayo dito sa may Davao City Bus Terminal or Davao City Overland Transport Terminal sa labas, no? At kita natin dito yung congestion ng mga sasakyan. Ibig sabihin ho nito ay maraming mga tao na bumababa at sumasakay sa lugar. Daming taxi, may mga buses, no? Labas-pasok. At merong tayo nakitang bus na di ko alam kung ano yung bus. Parang maganda siya, no? Anong bus ba yan? Skyflix. Oh, diba? So ito yung update natin dito sa Davao City, just in case na merong curious dyan ng mga taga Davao City or mga nakauwi na sa lugar. So for the recap purposes, no, baka curious kayo, busy na tayo ngayon. December 30, 31, yun yung mga date na sobrang busy na natin sa bahay, kagaluto ng mga kung ano ng mga pwedeng lutuin, no, mga panghanda for New Year's Eve. And iba naman bumabiyahe, so ingat sa mga bumabiyahe, ha. So ito yung hitsura ng ating lugar sa Davao City sa bus terminal. Kasi isa to sa mga pinapanood natin ng mga updates and mga ganap, no. So mga buses, labas-pasok. Base dito sa datos sa bus terminal natin, meron kaming hindi bababa sa 1,000 ka mga bus ang lalabas-pasok sa aming terminal araw-araw kapag ka holiday season, no, or yung may mga okasyon. For example, ano ba yung mga okasyon natin? Holy Week, summer, yung yun na, Holy Week, ano pa ba? New Year, Pasko, basta yung mga ganyang ganap, no, event na ang mga tao ay nag-uuwian. Holy Week and Pasko, yun talaga yung pinaka-season kung saan ang mga tao ay magsisiuwian sa kanilang mga probinsya at magbabakasyon sa iba't ibang lugar ng mga rehiyon. So ito yung natin dito, ha, update. Kumbaga fix ko lang yung lugar. So dami bang mga tao? The answer is yes. Marami bang mga sasakyan? So the answer is yes. So sa pinakahuling portion, tingnan natin kung makapunta tayo sa loob para makuha natin yung hitsura ng traffic ng mga tao sa loob, kung gaano nga ba sila kadami or gaano karami. Davao City Overland Transport Terminal. So isa sa natutunan ko kagabi, kahapon, or nalaman, na-discover or na-found out na meron ng biyahe. Although alam ko yan, napanood ko siya, kaso nga lang na-confirm ko kagabi lang. So December 10 nagsisimula yung kanilang operation Davao to Zamboanga. Okay, so I'm talking about Zamboanga Davao Bus. Mindanao Star ang mga nagdadala ng mga pasahero. So marami-rami na rin tayo nakikitang dito, no, mga may dala talagang mga bagahe, bultuhan. Yung iba dyan, mga pasalubong, mga napamili nila sa lugar. I mean sa Davao City, maaaring sa lugar nila may mga ganyan pero mahal. Pero kahit pa siguro mayroong ganyan sa kailang mga lugar, wala silang oras para mag-grocery or mag-shopping, bumili ng mga appliances. Andito lang din naman na sila sa Davao. So isahan na lang ang pagbili, di ba? Kasi wala silang time pag uwi ng probinsya nila, baka doon sa lugar nila isarado yung mga grocery store o yung mga tindahan, no, ng mga appliances. Kasi marami akong nakikitang namimili ng appliances kahapon sa SNR. So talagang mga buy one take one, pinamili nila yung mga rice cooker, mga ganon heater, mga turbo fan. So maaaring sa lugar ng mga probinsyang inuuwi na itong mga kababayan natin ay hindi siguro open, no, ang mga nagbibenta ng mga appliances, or worse, wala talagang ganon dun sa lugar nila. Kaya taking advantage lang sila sa, or kinuha nila yung opportunity na andito sa Davao at makapagpamili ng mga pampasalubong, pampag-giveaway sa mga kapitbahay at kamag-anakan na pupunta sa kanilang bahay para maki-celebrate, makisalubong sa bagong taon. So traffic congestion tayo dito. Check up, no, checking. Diba? So busy na yung area na to dito, kung saan may bababa, papasok ng mga bakanting bus para kukuha ng pasahero sa loob ng terminal. So Ecoland Bus Terminal or Davao City Bus Terminal, crowd checking. So malinis pa rin yung lugar, walang kalat, very good. And ito naman yung mga ruta papuntang Panabo City. So ito yung lugar, ha. So
Marami mang mga sumasakay papuntang different regions and provinces, pero hindi na siya kasing dami talaga nung last year. Naalala nyo ba dati, December 29, December 30, grabe, halos hindi makagalaw yung mga sasakyan sa kalsada. Sobrang siksikan. Sa rason na marami pang hindi pa nabuksan yung junction to, and at the same time hindi pa natuto mga dawawin nyo. So mula noon, yung mapait na karanasan na yon ay hindi na natin pwedeng ulitin pa, no? So early as possible, pwede na tayo mag-grocery. Hindi naman mapapanis siguro yung mga lulutuin, di ba? Na mga pang grocery. I mean pang handa like mga spaghetti, macaroni. Tsaka may mga ref naman siguro karamihan na ng mga tao ngayon. Kaya early as possible, magpunta na sa palengke ng bangkiruhan, mapupunta na sa mga grocery store na mga shopping malls para iwas siksikan. Oh, di ba? So kita natin to ngayon. Itong mga nag-grocery last minute lang talaga, sila yung mga tao na may trabaho. Like hindi sila makapag-grocery earlier kasi nga mayroon silang ginagawa, busy. Meron pa silang mga hinahabol na quota, trabaho, mga ganon. So ito mga taga-government employees natin, sila kasi yung wala nang ginagawa, no? Right after na matapos yung Pasko, holiday na. So yung iba bakasyonan. So walang Sabado at Linggo. Walang trabaho sa Sabado at Linggo, so mas maganda mag-grocery na rin sila ng mas maaga-aga, di ba? Earlier the better, para yun nga magiging okay yung takbo ng traffic natin sa daanan, so hindi tayo makakongested. So hindi na tayo papasok sa loob siguro at tingnan natin, papasok ka ba? Sige, papasok tayo diretso. Sige, no? So talagang nilalabanan ko na yung aking katamaran na pumasok. Sige, pasukin na natin nang sa ganun ay makita. Kasi parang makompare na rin natin kung alin ba talaga mas marami. Kaninang madaling araw, December 30, o ngayong gabi, December 30. Okay, no? So, kanya-kanyang bit-bit ng balita, bagahe. Kanya-kanyang bit-bit ng mga kargamento, damit. Magligo ng dagat sila, papuntang ilog, lawa, falls. Nga pala, ikaw kung nanonood ka dyan ngayon sa video ko na to, tatanungin kita or kayo, anong rason ba't kayo pumunta ng probinsya? Maliban sa bakasyon, uwi. Ano pa bang mga bagay na excited kayong gawin? Maliban sa kasi given yan lahat naman excited na mag-celebrate kasama ang pamilya. Pero baka iba dyan mayroong inuwi dahil nga andun yung crush nila. Di ba? Umuwi rin ang crush nila. Pwede rin, no? Di kaya yung iba, umuwi yung kanilang mga ex din sa kanilang probinsya. Kapitbahay. Yung iba naman, excited na maligo sa dagat. Excited na umuwi dahil gusto nilang maligo sa ilog na kung saan sila lumaki. Yung iba excited umuwi dahil gusto nilang maligo sa falls malapit sa kanilang barangay. Di ba? Ganun yun. Yung iba excited dahil mag-reunion sa mga kaibigan galing abroad. Ang iba naman excited umuwi dahil nga sa meron na lang napatunayan, no? Marami ng pera, may achievements na. Kaya excited sila na umuwi at i-share ang kanilang blessings. Ganun, no? So, ang dami ng tao dito na area, parang mas marami ang tao kaya ng madaling araw kumpara ngayon. Hindi pala, mas marami pala ngayon. Hindi na ako lumingon. Lingunin natin, ha. Yan, dami tao. So dito tayo sa area ng papuntang Western Mindanao, Soc-Sargin and Barm. So pag sinabing Western Mindanao, that's Zamboanga Peninsula. Pag sinabing Soc-Sargin Region 12, that's Sarangani, South Cotabato, North Cotabato, General Santos City, and Sultan Kudarat. So, yung Barm. Siyempre, pag Barm, alam niyo na yun, no? Marawi, yan. Kulo-solo. Daming tao dito. Ayan na, no? So, compare natin yung kahapon at ngayon. Mas marami pala ngayon. I mean, kaninang madaling araw. Okay, siyempre, di na tayo didiretso doon. Uwi na tayo at
ako'y may pupuntahan pa. So yan lang, dinaanan lang natin to at pinakita sa inyo ang sobrang dami ng tao, pila oh. Yung pila ng mga sasakyan, pila ng mga tao. Sobrang taas, haba. Maaaring meron pa ito mamaya. Madaling araw, no? 31. So marami dito dadagsa din ng mga pasahero gawa nung last minute na yun. Isipin natin, uuwi kayo ng ano ha? Pagadian, ilang oras na yung Pagadian, biyahe. Nasa mga 20 hours. So alis kayo ng alas 3. Ay hindi na, ngayon lang pinaka last trip papuntang ano, Zamboanga City. Or Zamboanga Peninsula. So ano na lang, sabihin na natin papunta kayo ng ano pa pinakamalayong biyahe rito. Cotabato City, 5 hours. Meron pa, pwede pa mamayang madaling araw, 31. At meron pa namang biyahe. So that would be all. Thank you for watching. Ingat sa pag-uwi. Merry Christmas, Happy New Year sa mga taga Soksargen, sa mga taga Zamboanga Peninsula, taga Barm Region, taga Misamis, taga Northern Mindanao Region, taga Caraga Region na rin syempre, no. Merry Christmas, Happy New Year, prosperous New Year sa inyo. Ingat sa pag-uwi. Taga Caraga Region. Hindi nyo alam kung saan yung Caraga? Baka may iba dyan mga taga Caraga, nila alam na Caraga Region para tawag sa kailangang probinsyang Surigao del Sur, Surigao del Norte, Dinagat Island, Agusan del Norte, Agusan del Sur. Siyempre sa mga uuwi ng Samar Leyte, shout out sa inyo, no. So have a prosperous New Year. Mga taga Western Visayas, Panay Island to be exact, no, and Guimaras Island. So ingat kayo sa pag-uwi. Merry Christmas and Happy New Year, prosperous New Year. New Year sa Negros Island region, no. Shout out ho sa inyo dyan lahat. So have a prosperous New Year. Taga Central Visayas, Cebu, Bohol, Siquijor. So ano sa inyo, shout out sa inyo dyan na have a prosperous New Year. Luzon, Calabarzon, shout out sa inyo. Version 4A kasi yan. Shout out na rin sa mga taga Mimaropa. Hindi ko pa napuntahan yung Mindoro, Marinduque, tsaka Romblon. Palawan pa lang so far. So isa yan sa ating pupuntahan dapat. Sa mga taga Central Luzon, Cagayan Valley, taga Car, mga taga Central Luzon, taga Metro Manila, syempre, no. Shout out sa inyo dyan. Taga Bicol Region, isa sa paborito kong probinsya, masasarap na pagkain. So yan na, nabanggit ko ba lahat ng probinsya, rehiyon? Ulitin natin. Pinaka shout out sa mga taga Cagayan Valley Region, shout out sa mga taga Ilocos Region, shout out sa mga taga Cordillera Administrative Region, shout out sa inyo. Car. Shout out sa mga taga Central Zone. Shout out sa mga taga NCR. Shout out sa mga taga Calabarzon. Shout out sa mga taga Mimaropa. Shout out sa mga taga Bicol. Shout out sa mga taga Eastern Visayas, that's Samar Leyte Island. Shout out of course sa mga taga Central Visayas, that's Cebu, Bohol, Siquijor, Negros Island, no, ang pinakabatang rehiyon ng Pilipinas. So that's Negros Oriental, Negros Occidental, and Siquijor pala. Saan ba ang Siquijor? Kinuha ng Cebu o ano? Parang kinuha yata ng Negros Island ang Siquijor. Okay. So ano pa, no? So Western Visayas sa flag, hindi nabanggit dun sa yung Luzon, Visayas at Mindanao, walang ganon, kundi it's Luzon, Panay Island, and Mindanao. Iasan yung nangyari sa mga taga Central Visayas and Eastern Visayas. Di ba, no? So yun, Panay Island, isa sa pinaka-special and very iconic and historic na isla, rehiyon sa Pilipinas. Same din sila sa Central Visayas, Cebu, Bohol. San pa? Shout out sa mga taga Northern Mindanao Region. That's Camiguin, Misamis Oriental, Misamis Occidental. Misamis Occidental, hindi ko pa napuntahan yan. Daan lang, ganun. Ang Iligan ba isakop ng Misamis Occidental? Sorry, Lanao pa lang Iligan. Sorry. So, yun, Misamis Oriental, Misamis Occidental. That's Northern Mindanao Region. Bukidnon, of course, kasama yan. Camiguin. Meron pa bang Lanao del Norte. Ayan. Of course, shout out to mga taga prosperous New Year sa mga taga Caraga Region, Agusan Sur, Agusan Norte, Surigao Sur, Surigao Norte, and Dinagat Island. Of course, Davao Region, Region 11, no? Yours truly.
coming from Davao Region, Davao City, Philippines. So may probinsya kami, 5, no? We have Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao City, the lone highly urbanized city of the region. And of course, we have Davao del Sur and Occidental. And next is Sarangani. Ang Sarangani ay sapot na siya ng Soc-Sargin. That's why Soc-Sargin, kasi Soc, South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, ano pa? General Santos City, ganun. Meron ba ako nakaligtaan? North Cotabato or Cotabato Province siya kung tawagin ngayon. Ano pa ba? Barm Region. So that's Maguindanao. Mga ganyan, no? Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Lanao del Sur, Hulo-Solo. Ano pa? Hindi ko na maalam yung ibang sakop ng Barm Region. Ang Barm Region kasi hindi naman talaga kasi by province or by municipality, kundi per barangay ang bilangan nila. May mga barangay na nasasakop sa isang munisipyo na hindi siya sakop sa Barm, parang ganun. So, the last but not the least ay ang Zamboanga Peninsula. Pero actually, ang pinakahuli talaga na sa dulo ba, from Region 1 to Region 17, tama ba? 17 ba ang region natin or 11? 16. So, ang pinaka-region 16 or 17 ay si Barm. Pero nakaligtaan ko lang banggitin nahuli kong banggitin si Zamboanga Peninsula. Pero never ko siyang nakaligtaan. Kasi pag sinabing Zamboanga Peninsula, it's Dapitan. Zamboanga ba Dapitan? Okay, hindi pala. Sorry. Not sure, not really sure. Pero pag sinabing Zamboanga Peninsula, it's Zamboanga City and Pagadian City. So, yun lang siguro. Ingat kayo lahat dyan. Have a prosperous New Year. Ingat sa pag-uwi.